Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang ugat ng pag-aaway? Na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 3 verse 16. Ang sabi po ay, "Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee." Dahil sa kasalanan na nagkaroon ng distortion o pag, pag, pagbuluktot sa orihinal na disenyo ng Diyos pagdating sa relasyon ng lalaki at babae. Sa umpisa, ang disenyo ng Diyos ay may pagkakaisa, pagmamahal at harmony sa kanilang roles. Pero dahil sa fall or kasalanan, nagkaroon ng struggle. Hindi na ito kasing perfect ng plano ng Diyos. Dati ang leadership ng lalaki ay puno ng pagmamahal, at ang submission ng babae ay may pagtitiwala. Pero ngayon, nagkakaroon ng dominasyon, passivity, inggit at rebellion sa relasyon ng mag-asawa. Ang first teaching is, sin distorts God's design for men to lead with love and for women to submit with trust. Noong una, ang lalaki ay nilikha upang mamuno ng may pagmamahal at responsibilidad. At ang babae ay tinawag upang mag-submit ng may pagtitiwala. Pero dahil sa kasalanan, ay maraming lalaki ang naging abusado sa kanilang leadership at maraming babae ang nagkaroon ng rebellious spirit. Kaya nagiging toxic ang ilang relationships, may power struggle, pride at kawalan ng respeto sa isa't isa. Ang second teaching is, the fall resulted in conflict, self-centeredness, and struggles for control. Makikita natin ito hindi lang sa marriage kundi sa buong society. Maraming hindi sumusunod sa tamang role dahil sa pride, insecurities o maling pananaw. May mga lalaki na hindi ginagampanan ng kanilang responsibilidad at may mga babae naman na gustong kunin ng leadership role na hindi naman para sa kanila. Ang last teaching is, Christ redeems and restores biblical roles, calling people to fulfill their roles under His Lordship. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa pamamagitan ni Kristo, may pag-asa tayo. Hindi tayo kailangan manatili na distorted roles na dala ang kasalanan. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 22 to 25, itinuro ni Pablo kung paano dapat ang relasyon ng mag-asawa sa ilalim ng Panginoon. Ang mga lalaki ay tinawag na mahalin ang kanilang asawa as Christ loved the church and gave Himself up for her. Ibig sabihin, ang leadership ng lalaki ay dapat nakasentro sa pagmamahal, hindi sa dominasyon. Samantalang ang mga babae naman ay tinawag na mag-submit ng may pagtitiwala tulad ng simbahan na nagpapasakop kay Kristo. Yun lamang po.